Yung AI nga ba, nakakatulong para sa brain natin or hindi, nakakapagpabagal pa yata sa isip natin? Alamin natin ang sagot kay Fatima Al-Tayyib. Fita! Yes, sa panahon nga ngayon na isang tanong lang natin sa mga AI tools, may sagot na tayo, mas mabilis gumawa ng essay, mas mabilis din mag-brainstorm. Pero ang tanong, kung AI na nga palagi ang nag-iisip para sa atin, posible ba itong magresulta sa pagbagal ng kakayahan nating mag-isip? Eto, Kuya Angel, kamakailan, inihayag nga ng University of the Philippines College of Law na simula school year 2026-27 at 2027, kanilang lilimitahan na ang paggamit ng AI sa ilang klase. Dahil umano ito sa pagbaba ng kalidad ng pangangatwiran at pagbibigay ng argumento ng mga estudyante kasabay ng regular na paggamit ng AI. Hindi na nasasanay mag-isip, partner. Wala nang critical thinking. Oo. Pero totoo yan, partner, ano ha? Kahit nga, pero kasi ako may requirement ako sa mga mga Estudyante. pamangkin ko, tsaka sa mga sa mga anak ko, 3 words a day. Three new words Oo, a 3 day. new words a day Okay. ang bibigay nila. Paano ginagamit, anong adjective ba yan, di ba? Part ng grammar, tapos use it in a sentence. Okay. Yung mga loko partner, nag-AI na lang pala. Hala! Oo, kaya sabi ko, Mas wala na, madali. babawasan, hindi. Dati yun, 1,000 a week yun, partner. eh. Wow! Oo, ngayon, Okay. wala na. Tanggalin ko yung allowance nyo dahil nag-AI kayo, mga loko, partner. Oo, segundo lang kasi sa AI kaya kang bigyan ng Oo. napakaraming suggestions. Oo, tapos sabi ko, hindi na bago yung mga salitang yan eh. Di ba? Sabi, paano mo nalaman? Nakita ko rin sa AI eh. Kaka-search ko lang yan kanina eh. Nag-search din. Batay nga sa isang pag-aaral noong 2025 sa CHI Conference, natuklasan ng ilang researchers na kapag labis nga daw yung tiwala ng isang tao sa AI, posibleng nababawasan ang kakayahan ng kanilang critical thinking at cognitive effort. Pero hindi naman po ibig sabihin na ito ay nakakapagpabagal ng ating pag-iisip or nakaka-ob-ob, yun yung sinasabi ng iba. Pero nagiging siyang cognitive shortcut. Yan po yung Yun. term na gamit ng ating researchers. Nagiging siyang shortcut dahil alam ng utak mo na may AI naman. Oo. Ibig sabihin, nagiging mas tamad. Oo, Yung kaya utak yung iba mo. hindi na nagpupunta ng library, partner. Hindi na nagbubukas ng libro. Oo. Kasi nung pasay nagkaroon ng internet, mas Oo. madali, di ba, partner? Di lalo na ngayon. Pero pasay na daw yung libro. Pero sa totoo lang, partner, mas matindi ang retention mo pagka ikaw ay nagbabasa ng libro. Oo. Physical kasi, nahahawakan mo pa yung libro. Oo. Yan. Kaya naman sa susunod po na tayo ay gagamit ng AI, wag lang natin itanong yung sagot. Payo ng mga eksperto, tanungin din ng AI bakit ito ang tamang sagot. At syempre, wag din tayo maniniwala ng lubos dahil nakasulat nga dyan, kapartner kahit sa ChatGPT, na kailangan pa rin i-research yung mga sagot dahil possible or prone to errors pa rin. Oo. Kasi artificial lang yan eh. Oo. Gaya ng English, pagkatapos na-translate mo sa Tagalog. Barok, di ba? Barok ang dating. Kaya iba, nag-newscast partner. Oo. English, dinadirect ng translation sa ang pangit pakinggan ng Diba? Oo, Hindi walang natural. katuturan. Oo. At saka, kuminsan, literal yung translation eh. Kaya nga, partner. Diba? Oo. Even the pronunciation, hindi pa rin kuha eh. Oo. Yes, kaya yan po, medyo ingat-ingat pa rin tayo sa AI. Tool pa lang po ito, hindi po to kasagutan. Para sa Usapang Kalusugan, ito po si Fatima Al-Tayyib.